Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang aklatan sa hating gabi. Nagsimula ang lahat sa isang pustahan, isang bagay na hindi nila dapat ginawa. Ngayon, sa gitna ng kagubatan, 4 na magkakaibigan ang naligaw. At malapit nang mangyari ang isang mas nakakatakot na panganib. Sabi ko na nga ba hindi ako dapat sumama? Zane, ikaw ang nakaisip nitong walang kwenta. Naliligaw na tayo. Haha! Kalma lang, Lina. Pustahan to. Matatalo ka, kaya kailangan mong sumama. Hindi naman ganun kasama ang gubat na to. Ano bang pwedeng mangyaring masama? Hay, oo. Sabi ng taong hindi marunong magbasa ng mapa, ganito ang mangyayari kapag hinayaan natin ang baguhan ng mauna. Tara na, guys! Huwag tayong mag-alala. Makakalabas din tayo rito. Huwag kang umarte na pinilit kita sa pustahan na ito. Pero hoy, ngayon alam mo na, kaya kong pagkasyahin ang 20 cookies sa bibig ko. Kaya mo nang iligtas ang mundo gamit ang kakayahan mong yan. Mga kaibigan, bakit parang may nakatingin sa atin? Hindi pa nila alam, pero tama si Ethan. May nagmamasid sa kanila. Isang bagay na sinauna, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Takot pero mausisa, ang grupo ng magkakaibigan ay patuloy na lumalim sa kagubatan na hindi nila alam. Isang kakaibang kislap ang nakita nila sa pagitan ng mga puno. Para bang hinihila sila papunta roon. Teka, baka hindi natin dapat. Bakit hindi? Ano bang pinakamasamang pwedeng mangyari, di ba? Hindi, Zane! Lina! Hindi! At sa isang iglap, nagsimula ang kanilang pakikipagsapalaran. Sila ay bumagsak sa puyo ng tubig. At hindi napunta sa gubat. Ngunit sa isang lugar na malayo at hindi kilala, isang aklatan. Napakalaki, walang katapusan, at sinaunang panahon. Ito ba ay isang aklatan? Ang nakatayo sa harapan nila ay ang walang katapusang hanay na matayog na istante. Ang mga pilipit na hagdan ay pinaikot sa lahat ng direksyon, lumalaban sa gravity. Nakabitin. Iyon ang pinakamagandang tanawin. Ngunit may isang bagay tungkol dito na nakakabahala. Ang lugar na ito ay nakakatakot. Habang naglalakad sila sa mga matataas na stand, napansin nila na bawat aklat ay may mga pangalan ng bawat isa at isang pamagat na sumasalamin sa kanilang pinakamalalim na katangian, mga takot at mga pangarap. Mia, isang nagpapasaya sa lahat, wala namang nasisiyahan. Ano? Daw? Ethan, isang magaling sa harapan, mahina naman ang loob. Mahina ba ang loob ko? Tingnan niyo tong isa. Lena, ang batang babaeng takot sa hindi kilala. Tama na, ito ay masyadong particular. Tingnan niyang sa akin. Zane, ang batang laging panalo, pero talo sa mahalagang bagay. Ang lalim naman yan. Biglang, isang anino na nilalang ang lumitaw mula sa dilim, matangkad. Payat, ang mga mata ay kumikislap mula sa likod ng mga bilog na salamin. Ang kanyang kapa ay humahapas mula sa likod at nakabitin sa kanyang mga balikat. Nakikita niyo, ang kalaman ay kapangyarihan, ngunit mag-ingat. Ang kapangyarihan ay maaari ring magdulot ng katiwalian. Wow! Ang galing naman nun! Sino ka? At ano ang lugar na ito? Ako'y simpleng tagapangalaga ng aklatan ng hating gabi. Kayo ang naghahanap. Palagi ka bang ganyang magsalita? Makinig ka, ginoong mahilig sa bugtong. Paano kaya nalaman ng mga aklat na ito ang tungkol sa amin? Ang aklatan ay sumasalamin sa kaluluwa. Ibinubunyag nito ang mga kwentong isinulat mo at ang mga kwento na hindi mo pa nasusulat. Hindi yan nagpapahiwatig ng anuman.
Ang mata ng tagapangalaga ng aklatan ay kumislap habang hinila niyang isang aklat mula sa istante. Ang pamagat nito ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa iba, ang nauna. Sana ito na nga. Anong ibig sabihin nito? Ang nauuna? Alam nyo, naniniwala ako na ang unang bagay na dumarating ay ang takot. Binubuksan mo ang mga bagong kabanata kapag nalampasan mo na ito. Gusto nyo bang buksan ito? Sige, bakit hindi? Anong pinakamasama na pwedeng mangyari? Oh, wag mo nang sabihin yan, Zane. Pero huli na. Halos hindi pa nila nabuksan ang aklat nang nag-iba ang lupa. Ang pamilyar na puyo ng tubig ay bumuka sa ilalim nila. Hinihila sila papasok. Nasusuka na ako! Wag mong subukan. Bumagsak sila sa isang nakakatakot na syudad. Ito'y madilim at malamig. Isang malaking orasan ang nakabitin mula sa kalangitan. Bleh! Medyo napapagod na ako sa paulit-ulit na paghagis sa atin ng buhawi. Nasaan tayo? At paano nakalutang ang orasan sa ere? Gusto ko nang umuwi. Sige, kailangan natin kumalma. Malinaw, nananaginip lang tayo. Aha! Mukhang masaya to! Habang naglalakad sila palalim sa lungsod ng mga anino, merong isang nakatayong orasan na may isang nilalang na nagmamasid sa paligid nito. Ipaliwanag nyo naman kung anong nangyari. Kung nais nyong makalabas sa kabanatang ito ng inyong buhay, palayain ang lungsod ng mga anino mula sa pagkakahawak ng aninong halimaw at simulan muli ang orak. Palarin kayo. Sino ba ang taong ito? Sige, una, hindi tayo nanaginip. Pangalawa, nandito tayo sa isang lugar na tinatawag na lungsod ng mga anino. At pangatlo, kailangan nating talunin ang isang nilalang na kilalang bilang aninong halimaw. Sigurado. Alam nyo, ako ang nagdala sa inyo dito at ako ang haharap sa lahat ng ito. Ngunit nauutal ang katapangan ni Zane nang lumitaw ang aninong halimaw. At ang kanyang pinakamalalim na takot sa pagkatalo ay nagsimulang mangibabaw sa kanya. Sige, pero baka hindi ko to kayang harapin mag-isa! Huwag mong iisipin na sasamahan kita. Hindi ako tumatanggap ng responsibilidad. Halos hindi ko maalagaan ang sarili ko. At ang aninong halimaw ay lalong lumaki. Guys, huwag niyo akong iwan. Natatakot akong mag-isa. At ang aninong halimaw ay lalong lumaki ulit. Bakit ba ito patuloy na lumalaki? Sige na nga. Hindi ko rin naman gustong humarap sa di kilala. Pero ang pagtayo lang dito ay walang maitutulong. Papasok ako. Ano? Paano mo nagawa yan? Ano? Ni hindi ko nga siya hinawakan? Siguradong mabibigo tayo. Sandali! Kinakain nito ang ating takot. Guys! Yan ang sabi ng katiwala ng aklatan. Nauuna ang takot. Kung haharapin natin ang ating mga takot, mawawala ang kapangyarihan ng aninong halimaw. Si Zane ang pinakamahirap kumbinsihin. Sa huli, takot sa pagkabiko ang pumipigil sa ating lahat. Sige mga kaibigan, kasama niyo ako. Di kailan naman matatalo kung di ko tatanggapin ang pagkatalo. Tama ba?
Oo, yan ang tamang pananaw. Yay! Sabay-sabay silang lumakad papunta sa Aninong Halimaw at sa kanilang paglapit, laking gulat nila nang lumiit ito. At sa wakas, ang Aninong Halimaw ay nawala. At hindi nagtagal naglabasan ng mga taga-baryo nagsisigawan sa tuwa. Ipinaalam nila sa grupo na huminto ang kanilang panahon dahil sa Aninong Halimaw. At dahil natalo nila ito, nagpatuloy muli ang oras at naligtas sila. Pero bakit madilim pa rin? Dahil ito ang lungsod ng mga anino? Oh, tama. Paano nga ba magkakaroon ng anino kung walang liwanag? Hindi ko alam at Maya-maya lang, bumukas ang portal at alam na ng grupo na dadalhin sila nito pabalik sa kanilang misteryosong tagapangalaga ng aklatan. Nagpaalam sila at umalis sa lungsod ng mga anino bilang isang kupunan. Anong nangyayari? Hindi! Nakikita ko na natapos nyo ang inyong mga misyon. Bakit napakakalma mo? Hindi mo ba nakikita ang paligid mo? Ang aklatan ay bumabagsak! Ganyan ang takbo ng tadhana, hindi ba? Laha! Maging mahi ka man o hindi, ay mayroon katapusan. Ngayon na naipakita na ang inyong mga takot. Natapos na ang papel ng aklatan sa hating gabi. At ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. teka, pero sino ka? Ako ang tagapangalaga ng Ora. Ang aking trabaho ay gabayan ang mga nawawala, ngunit hindi makialam. Tandaan, ang kapalaran ng bawat isa ay konektado sa Ora. At ganoon na lamang, nawala ang aklatan ng hating gabi at ang grupo ay muling nahanap sa kanilang sarili sa kagubatan. Nawawala ba kayo mga bata? Sakay na! Alam na ng grupo na mas mabuti pang huwag pag-usapan ang mga nangyari. Nagngitian sila at isa't isa sila sumakay sa jeep.